ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kaso ng dengue nitong Enero sa Lambak, Cagayan bumaba ng halos 50% ayon sa Department of Health o DOH. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Bimabati 47% tinakaptan ti dengue fever di rehiyon 12 ti bulan ti Enero. Sigon kini Dr. Romulo Teringan, ti Hepe ti Local Health Support Division ti Department of Health Region 2. Dumano ni ti 2 tinakaptan ang nagkapukada ti upat a probinsya ken ti Independent City ti Santiago kabayatan a zero case mat ti Batanes. Kangatuan kadagiti naadaan ti kaso ti probinsya ti Nueva Vizcaya a dumano ni ti sangagasot ket 50, 55 ti Isabela, 32 ti Cagayan, 20 ti Quirino walo ti Santiago. Sigon kini Turingan agtultuloy ti panangiteda kadagiti probinsya ti maaramat a chemical para iti vector control ket maliklikan ti panagnato ti sakit. Kagidan iti ket umuawag ti opisyal iti amin nga ipatungpal ti 5S strategy. Una ket search and destroy, seekerly consultation, self-protection, suportaran ti fogging ken sustain hydration. Manipud Tuguegarao City dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City, kasunduan para sa International Training Standard para sa mga nursing student, ipinagtibay. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Manamnamay tinapasayat pa nga training when panagsanay dagiti estudyante iti School of Nursing iti University of Baguio gapo iti panakapirma iti Memorandum of Understanding iti UB ken iti Insight Global Health manipod Estados Unidos iti MOU ket pinirmaan the UB President Engineer Javier Herminio Bautista ken Insight Global Health President Jessica Calzareta nga inatendaran ni Undersecretary Patricia Yvonne Conanan iti Department of Migrant Workers ang nagserbi matlaing nga witness iti daytoy katulagan. Sigon kani UB School of Nursing Dean Helen Alalag itinaso nga MOU ket kolaborasyon para iti panagsanay ken panakapasayat pa iti curriculum digiti estudyante. Kinunapay ni Dean Alalag nga maragsaganda itinaso nga collaboration gapo iti awan iti financial obligation iti agsumbanger nga kampo. Tinaso nga partnership ket agpaut iti talo nga tawen ken mabalinpay a may laylayon. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, mga estudyante ng Masbate Sports Academy nakapagkumpleto ng pagsasanay para maging accredited coach at sports official. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Pitong mga estudyante kan Masbate Sports Academy ang matrayumpong nakatapos ng training workshop sa coaching sa good officiating kanday pa sa nanahaloy. Ang mga nabanggit na estudyante na nasa grade 11 as in grade 12 isinairarom sa nasabing training workshop tanganing makakontroberso buot sa lado kan sports education as in leadership. Susog sa MSA pinagtawaan ang mga estudyanteng ininin mga nagkakanigong kaaraman, aarog kan tactical strategies hanggang sa epektibong pakikipagkomunikar. Sigun pa sa nasabing institusyon,
nakatakod ini sa direktiba kan DepEd manungod sa pagproducer nin accredited coaches para sa futuro kan sports landscape nin sa tong nasyon. Laom kan MSA na masirbing inspirasyon ang 7 estudyante sa indang mga kapwa-atleta asin pangako kan MSA na mamantiniron kaini an sa indang commitment sa paghubog bako sa kan skilled athletes kundi pati na ang masunod na henerasyon kan mga lideres sa sports. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, orientation sa mga mag-a-avail sa pambansang pabahay para sa Pilipino program sa lungsod ng Toledo, Cebu, sinimulan na. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. May paubuso sa ka-informative session ng mga residente sa Dakbayan sa Toledo, sakop sa lalawigan sa Cebu nga buot mo avail sa pambansang pabahay para sa Pilipino program kon 4PH. Ipahigayod ang mga informative session sa Toledo City Sports Center. Diin ilang nasayra ng mga requisitos nga ilahang hikayon, pamaagi sa pag-avail ni ini ug ang mga laka nga kinahanglang buhaton sa pagkuha sa loan ubos sa pag-ibig fund. Mitambong sa mga sesyon sa Toledo City Urban Port Commission kon TCUPC Executive Director Attorney Jaya Jean Gakang. Kahinumduman niya sa nakalabayang simana gisugda na sa TCUPC ang pagdawat og aplikasyon sa mga buot mo avail sa 4PH. Ang Dakbayan sa Toledo kahinumduman nga nipirma ni kini og kasabutan tali sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 7 alang sa maong housing project nga ihimutag sa Barangay Tubod diin target ni ini nga makatukod og 480 ka mga housing units. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Hope Project inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST Regional Office 6 para sa mga PDL sa San Jose District Jail. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Hope Torrechante. Ginlunsar sang Department of Science and Technology Region 6 kaupod ang University of Antique ang Holistic Opportunities and People's Empowerment o Hope Project para sa masobra isa kagatos ka persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology San Jose District Jail. Tinutuyo sini nga pasangkaron ang ihibalo sa mga PDL pinaagi sa dagkalain-lain nga skills training kaangay sang bakery training, bantay panahon information system kag solid waste management training. Hatagan man oportunidad ang masobra 20 ka PDL nga makatapos sa kolehiyo sa diin ang University of Antique magatanyag sang Bachelor of Science in Entrepreneurship pinaagi sa ilang college education behind bars. Handom sang universidad ang zero dropout sa mga PDL kag makasaka sila sa entablado agud magbaton sang ila diploma suksok ang ila tag sa katoga pagkatapos ang 4 ka tuig nga pagtuon. Ang programa ginpondohan pinaagi sa community empowerment through Science and Technology o CES program sang ahensya. May baluan nga ang CES may ara sang 5 ka component, ang livelihood, health and nutrition, disaster risk reduction, environmental protection, kag human resource development. Nagikan sa Iloilo ini si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sinigurong mamadaliin ang pagbibigay ayuda para sa mga biktima ng baha at landslide sa Davao Region. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Gisiguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dalion sa ahensya ang pagproseso sa mga ayuda alang sa mga biktima sa baha ug landslide sa Davao Region nga labing naapektuhan sa low pressure area ni aging simana. Sa pagbisita sa sekretarya sa Davao Oriental ni atong Sabado, gibutyag niini nga nakig-alayo na ang ilahang ahensya sa lokal nga panggamhanan sa tanang apektadong mga lungsod sa Davao Region alang sa listahan sa mga apektado arong dayong maproseso ang pinansyal nga ayuda para kanila. Kini matud pasubay sa mando ni President Bongbong Marcos kaniya nga dalion ang paghatag sa mga ayuda arong paspas nga makabangon ang mga apektadong residente ilabi na kadtong mga nawad-an ug balay. Nakahatag na ang DSWD 11 og pasiunang mga family food packs ug ubang hinanaling tabang sa mga biktima sa tanang evacuation sites sa Davao Region, lakip dinhi ang sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao City. Sa karon duna pay ginamobilize ang DSWD nga 200,000 ka mga family packs alang sa padayong pagtubag sa mga panginanglanon sa mga biktima. Sa record sa Office of Civil Defense 11, mukabat ngadto sa dulan 100,000 ka pamilya o sobra 400,000 ka mga individual sa Davao Region ang apektado sa kalamidad nga hatod sa low pressure area. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, Lanao del Sur, Solon. Hindi kumbinsido na makabubuti sa bansa ang paghiwalay ng Mindanao. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Piyakata na Lanao del Sur 1st District Representative Ziaw Rahman Alonto Adyong babagudin agyang kaiya din niyang kapakaayon kung mga plano ang kapakasibaya Mindanao sa Pilipinas. Kabasan niya naknabay ni Pakanggayaguna sa Intero Pilipinas nagusi kuma taga Mindanao. Kanabatigyan ad na mga katero o di nabetad ang makakikinanglan sa kapakasibay ang Mindanao. Inipaguman niya numpan si kukababalo niyang ko na Representative of 1st District Lanao del Sur na kinanglan sukap kay sa kumadaklataw may pantag si Ini mo sawirya na mas tumuso ka isa-isa di sa kapakasibaya Mindanao, nagubod din pa kabagaran so di ka pa magugupa para kupiti barangan na serbisyo agu programa kumadaklataw. Yung kaya bitiara mi pantag ko kasibaya Mindanao na mapasad makaliyo so katero umyaw na Presidente Rodrigo Duterte ada kayo niyo pa mga uluan sa isa intero a Pilipinas. Gay si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan. Mga residente ng Iligan City, ilang araw nang nakararanas ng kakulangan sa tubig. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Bag-o lang nagubang usa sa mga dakong tubo sa supply sa tubig sa Dakbayan sa Iligan. Kini mao'y hinugdan sa kakulang sa supply sa tubig sa tibok syudad. Daghang mga residente ang nagkasinati gihapon sa pagkawala sa supply sa tubig. Gibuhat sa lokal nga kagamhanan o LGU Iligan ug sa Iligan City Water Works System ang tanan aron mabalik dayon ang supply sa mga barangay nga apektado kaayo. Samtang laing-laing mga ahensya ang nagtabang sa paghatag serbisyo sa atong mga lungsuranon sa panahon sa krisis. Ang Bureau of Fire Protection o BFP Iligan nihimog inisyatiba sa pagrasyon sa tubig sa mga residente pinaagi sa ilang mga fire trucks. Kini temporaryo nga nakaminos sa kakuwangan sa tubig sa mga lugar nga wala pa mabalik ang supply. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.